when to apply tax upon contract signing or pwede after contract signing since di ka pa sure if magka-work ka. First time ko mag-VA. Share ko po kung ano ang nakalagay sa ating tax code. Itong letter A ay para po sa mga empleyado. Dito po tayo sa letter B papasok. On or before the commencement of business. Ibig sabihin, before tayo mag-start ng freelancing natin or as a virtual assistant, sa tax code natin sabing mag-register na tayo. Or kapag nag-start na tayo, for example, first day ng work mo or ng services mo, dapat mag-register ka na sa BIR as a freelancer. Ito naman pong letter C, syempre as a freelancer, bago tayo makapagbayad ng tax, dapat registered na tayo. Ito naman letter D, ganun din po, bago tayo mag-file ng tax, paano natin malalaman kung ano yung ifa-file natin? Dapat BIR registered na tayo. So kaya itong letter B lang yung kailangan nating tandaan. Pero sa freelancing industry naman guys, makakapag-start ka na agad kahit wala ka pang BIR registration. For example, kahit through platform, Upwork. Pwede mo munang i-experience ang freelancing world kahit hindi ka pa registered as a virtual assistant, as a freelancer sa BIR. My personal advice is maghanap ka po muna ng client, i-test mo muna kung gusto mo talaga ang freelancing, tapos saka mo na isunod si BIR registration. Next step po yan. Ang pinaka-importante po muna sa mga gustong mag-start ng freelancing, maghanap po muna tayo ng ating pinakaunang client. Tapos saka na po natin intindihin yung mga BIR registration or yung mga ITR filing as a freelancer. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.